Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 hanggang 40. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." At idinugtong pa ni Jesus, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kung hindi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang wag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw." Ipinapakilala ni Jesus na siya ang totoong pagkain at siya ang totoong inumin na nanggaling sa langit. Bumaba siya mula sa langit upang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. At ang Kristiyano, katulad ni Jesus, ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kung paanong ginawa ni Jesus ang kalooban ng Ama, ang Kristiyano ay tinatawagang pumasok sa kalooban ng Diyos araw-araw. At ito ang pagkain ng isang anak ng Diyos. Kaya nga sa panalangin itinuro ng ating Panginoong si Jesus sa atin, sinabi roon, "Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw." At ang dalawang petisyon na ito sa panalangin ng Ama namin ay magkaugnay. Sundin ang kalooban ng Diyos, sapagkat ito ang pagkaing ibinibigay ng Diyos sa araw-araw. Kaya nga ang isang anak ng Diyos, ang isang Kristiyano, araw-araw ay napupunuan, nagaganap at nabubusog ang kaluluwa at espiritu kapag nagaganap sa kanya ang kalooban ng Diyos. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni San Juan sa ika-4 na kabanata, naroon si Jesus sa Samaria at nakipag-usap siya sa isang babaeng Samaritana habang ang mga alagad ay bumibili ng pagkain mula sa bayan. At nung sila ay dumating, sinabi nila kay Jesus, "Panginoon, kumain ka na." At sinabi ni Jesus, mayroon akong pagkain na hindi ninyo nalalaman." Nagtaka ang mga alagad, "Anong pagkain ito?" Sumagot si Jesus, "Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin." Isang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kung gusto nating maging ganap sa araw na ito, kung gusto nating mabusog, kung gusto nating tighawin ang uhaw, gusto nating punuan ang kakulangan sa ating buhay, ibinibigay ng Ebanghelyong ito ang sagot. Gawin ang kalooban ng Ama. Ito ang ating pagkain. At ang pagkain ito ay hindi nabubulok at nasisira, sapagkat ang pagpasok at paggawa sa kalooban ng Ama ay isang pintuan upang tayo ay pumaroon sa buhay na walang hanggan. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos Ama para sa akin ngayon? At napakadali ng kasagutan. Gawin natin ang mga dapat nating gawin sa araw na ito. Kung ako ay isang ama, ganapin ko ang pagiging amang Kristiyano para sa aking mga anak.
Kung ako ay isang may bahay, ganapin ko ang Kristiyanong katangian ng pagiging may bahay para sa tahanan. Kung ako ay isang manggagawa, maging Kristiyano ako sa aking paggawa. Kung ako ay isang anak, maging Kristiyanong anak ako sa aking mga magulang. Kung ako ay isang pari, isang reliyoso o isang mananampalataya, ganapin ko ang aking bukasyon, ang panawagan sa akin ng Panginoon na ang tanging iniisip ay sundan ang mga yapak ni Hesukristo. Ito ang pagkain ng isang Kristiyano. Bumubusog, tumitighaw ng uhaw sapagkat ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay sa daigdig na ito. At ito ang susi upang ang isang anak ng Diyos isang araw ay pumasok sa tahanan sa kalangitan na inihanda ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.